the COMELEC is very much willing to amend our guidelines, to modify and change, depending sa outcome itong usapan natin. Tulungan niyo po kami, kasi sabi ko, yung pong TV, radyo, dyaryo, alam namin ang paraan nila pagka nagpapa-advertise. Pero po sa survey, hindi namin alam. And hindi namin pwede sabihin expert kami dyan na wala namang kaming alam talaga kung paano ba yung survey, ano ba talaga ang environment sa survey, and therefore, kindly guide us, sabi namin. At nasabi ko rin po, sabi ko, mismong ako, section 2 ng aming guidelines, I can honestly believe that will be seriously questioned for being a prior restraint on the freedom of expression and freedom of speech. When you compel mandatorily to register, may problema tayo doon. Kaya po sabi ko sa kanila kanina, we are very much willing to make it directory, meaning voluntary. So what? If you are really an honest and a legitimate survey organization, magpaparegister ako voluntarily. 3 na nga kagad na nagpa-register sa amin kahit hindi pa kami nag-uusap na ganyan So ibig sabihin po, willing sila because alam nila ang repercussion. Pag registered ka sa commission, may credibility ka sa mata ng tao. Kasi pag hindi ka registered sa COMELEC, ayaw mo na sabihin ko sino ang nagbayad, sino ang nag-commission, ano ang scientific method na ginamit mo, paano nyo kinuha ang mga respondents, ano ang mga basis nyo, etc. Ano mga possible questions na naitanong nyo. So yan po mga bagay na alam po namin i-resist, especially the questions. Kasi nga sabi naman din nila, pag may nag-commission sa kanya, meron ipinapasok na rider. Siyempre yung mga riders, yung questions, ayaw naman nilang malaman kung ano yung riders na yun. At hindi naman namin sila pwedeng ipilit doon sa bagay na yan. Ang sinasabi lang po namin, matagal na po yan 2015, meron na nga pong resolution ng COMELEC sa ganyan, na question sa Supreme Court ng Social Weather Station and Pulse Asia versus the COMELEC. Sinabi ng Supreme Court, it's constitutional, it's valid, it may be influencing the voters' ideas, but so be it. It's part of the freedom of expression. And therefore, nakalagay din doon, the COMELEC can regulate. In fact, the COMELEC can punish for non-submission of reports sa amin as an election offense. So sabi po namin kanina, ini-implement lang po. Siguro po, ngayon lang nagkaroon ng ganito na attempt ang COMELEC na talagang seryosohin yung regulation sa surveys. And which is not bad. Sinabi ko po sa kanila rin kanina, in preparation for 2028, kunyari na maging loose lang muna tayo ngayon dito. Kunyari na hindi tayo ganito kahigpit. At least we are going to establish a foundation for a greater regulation by 2028 elections.